Pinalad po tayong makakausap. Ang isa na si tinuturing na suki ng programa pagdating naman sa usaping eleksyon. Walang kakupas-kupas. Ang veterano. Siyempre, Oo. Ang veteran election lawyer. senior moments. Aha. Nga awiting hindi malilimutan. O, di ba? Si Attorney Romulo Romy Mac Makalintal. Attorney Romy Mac, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ LO Channel 23. Attorney. Attorney Mac, good morning. Ay, good morning. Good morning sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Right. Una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon dahil kailangan nating bigyang linaw ito, Attorney Romy Mac, itong issue na ito. Binabanggit na absuelto, quote-unquote, si Senator Rodante Marcoleta. Ano po ang tindig niyo dito, Attorney Romy Mac? Well, ang sa akin, kung ma-acquit si Juan, si Marcoleta, dapat pati yung mga donors, di ba? Ang sabi ko nga doon sa akin statement, what is sauce for the goose must be sauce for the, or what is sauce for the gander must be sauce for the goose. Di ba? Na kung walang kasalanan si Marcoleta, paano magkakaroon ng kasalanan yung donors? Ang sinasabi kasi ng COMELEC, kasi daw si Marcoleta hindi pa kandidato on the date na matanggap niya yung nasabing donation. Kung hindi pa siya kandidato, ay di ang mga donors wala rin kasalanan kasi hindi sila nagbigay sa kandidato. Nagbigay sila sa isang private person, di ba? Kasi ang sinasabi ng batas sa Section 99, yung mga contributors na nagbigay sa isang kandidato ay dapat mag-report. Yun ang sinasabi ng Section 99. Yun ang sinasabi kasi ng COMELEC kung bakit ang mga donors daw ay liable kasi hindi sila nag-report. Paano sila mag-report? Nung ibinigay nga nila yan, ay hindi pa kandidato si Marcoleta. He is not considered as a candidate under the law. So, sino ang binigyan ng mga donors nung ibinigay ang perang yun? Hindi sa kandidato. Sa ilalim ng batas, ang mga magdo-donate ay dapat mag-report kung nagbigay sila sa kandidato. Ay kung hindi pa kandidato si Marcoleta at that time na it was given to him, so anong liability ng mga donors? So, yun ang aking position dyan. Na dahil sa wala pa namang kandidato at that time, so walang po pwede managot. Kung Dapat lusot sila lahat. Dapat sila lahat. Oo, lahat Kaya, kasi kung ako yung mga donors, sasabihin ko, may binigay ko yan nung hindi pa siya kandidato. Pag sinabi naman na, pero ginamit daw ni Marcoleta, hindi ko alam kung saan niya ginamit. Binigay ko lang sa kanya yan before the campaign period. And under the law, if kung yung mga acts committed ay ginawa before the start of the campaign period, hindi pa siya kandidato. Therefore, ang binigyan namin ay hindi kandidato. And therefore, hindi kami liable dahil sa ilalim ng batas, ang liability ng isang donor ay magsisimula kung nagbigay siya sa isang kandidato. Right. Attorney Romy Mac, binabanggit mismo sa aming panayam ni kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mismong tali ang kanilang kamay dahil batas 1985 Constitution pa ang pinag-uusapan tungkol dito. Ang Kongreso po, ang ay pasa ang sisi. sinisisi dyan po sa issue po na yan. Talaga ngayon ang malaking problema, dahilan sa wala talaga silang magagawa dahil sa merong ganyang batas na repeal naman Republic Act 7166 kung kaugnay ng mga kandidato, pero yung para sa mga donors hindi nagkaroon ng revision. Pagkatapos nagkaroon tayo ng automated election, sa automated election sinasabi na dahil sa advance ang filing ng certificate of candidacy, hindi muna sila ituturing na kandidato hanggat hindi nagsisimula ang campaign period. Dito ngayon nagkaroon ng malaking problema sa pag-a-apply nitong Marcoleta case. Dahil sa sinabi nga niya, wala akong obligasyon na mag-report dahil sa hindi pa start ng campaign period nung matanggap ko ang nasabing mga donasyon. So talagang lusot na lusot siya doon. Paano naman yung mga donors? Bakit naman sila ang hahabulin? Ay sinasabi din na ang pagbibigay sa isang kandidato ay dapat na i-report. Paano sila mag-report? Nung magbigay sila, hindi pa naman kandidato si Marcoleta.
So dapat yung batas i-apply din in their favor. Opo. Attorney Mac, though ang sinasabi po ni COMELEC Chairman George Garcia na bagaman hindi po criminally liable si Senador Marcoleta, siya naman po ay maaari pong patawan ng administrative or civil cases. Yung po ba ay sapat ng dahilan para po tuluyan na po siyang absuelto nga po sa criminal liability? Gayong yung mga nagbigay naman ng nag-donate, mukhang maaagrabyado. Baka po yan ay maging president na po, ika nga, sa mga susunod pang eleksyon. Di ba? Well, yung ibang mga batas na applicable dyan ay hindi na it's not within the jurisdiction ng COMELEC. Ibang ahensya na ang mamamahala niya kung sino man, pero hindi na para sa COMELEC yun, Kaya sa ngayon, wala pa tayong magagawa hanggat nababago yung ating batas. Pero yan ay dapat nalinawing mabuti kasi darating na naman ang bagong halalan natin. Tama. Hindi yung 2020, hindi yung 2028. Po. Hindi yung 2028 na sinasabi ko. Itong barangay election. Yung pa pala isa. meron pa pala. Meron kat itong taong ito, sa November 2, 2026, magkakaroon ng barangay election. At kaya ko sinasabing dapat bantayang mabuti kasi itong mga doktrina na itong ginagawa ngayon, applicable na rin sa barangay election. Yun Na lang. pag sila ay nag-file ng certificate of candidacy at hindi pa campaign period, hindi pa rin sila considered as candidate. Yan may bagong desisyon ang Korte Suprema sa bagay na yan. Na kami, nabigla rin kami mga election lawyer, nabigla kami kasi ang pagkakaintindi namin, yung mga no premature campaigning na yan, applicable lamang sa automated election. Pero sa bagong doktrina ng Korte Suprema, ang lumalabas, wala rin premature campaigning sa mga barangay election. Yun lang. Kaya kahit na mag-file sila in advance at hindi pa nagsisimula ang campaign period, pwede sila mag-advertise na mag-advertise. Wow. Katulad din ng mga Maluwag na maluwag, katulad ika. ng mga, wala ring liability yun. So, yung mga advertising company, pwede silang mangalap na mga advertisements ng mga kandidatong yan sapagkat hindi pa rin bibilangin ang nasabing gastos ng mga barangay candidates hanggat hindi nagsisimula ang campaign period. Kaya itong mga bagay na ito dapat din namin mabuti kasi napakalawak nitong barangay na ito. Daang libo ang kandidato rito. Kaya malaking implikasyon ng nasabi mga desisyon ng Korte Suprema at ng COMELEC sa darating na barangay elections. Attorney Romy, maklinawin lang natin, balik ko lang kayong sa kaso ni Senator Marcoleta. Sa mga gustong humabol sa kanya or ika ngay magharap ng reklamo, hindi na sa COMELEC, korte na. Hindi, maaari sa Korte, Sa Suprema. Sinasabi lang, pag nagsinungaling, another Perjury. case yun, perjury, pero that is another game, ball game, na maaari mag-file sa fiscal's office o saan man, pero yan ibang batas na ang mag-a-apply dyan, hindi na ang Commission on Elections ang may responsibilidad sa bagay na yan. So doon sa mga nagtatanong, Attorney Romy, kung masususpindi or tuluyang masisibak sa pagkasenador si Senator Marcoleta for that matter, for that issue, wala na to? Wala, malabo naman yun, malabo naman yun. Dahil yun nga yung batas, sabi nga nila, wala tayong magagawa dahil sa yun ang batas. Dapat susundin lamang. Yan ang ginagawa ng COMELEC. Wala tayong magawa. Siguro, all we can do is cry, umiyak na lamang tayo dahil sa mga bagay na ito na mukhang hindi na pag-aralan mabuti ng ating mga mambabatas. Pero attorney, itong mga donors na ito, anong pwedeng gawin nilang legal remedy? Well, sasabihin lang nila na anong ibinigay nga nila yan, ibinigay nila sa hindi kandidato. The same argument na ni-raise ni Marcoleta. At sasabihin lang naman nila ay hindi namin alam kung kailan niya ginamit yan. Hindi namin alam kung anong pera ay yung ginamit niya doon sa kanyang eleksyon. Bagamat nagbigay kami ng ganong kalaking halaga, nung ibinigay namin yan ay hindi pa siya kandidato. Kaya kung yan ay ina-apply nila ang ganyang prinsipyo kay Marcoleta, dapat
i-apply din nila sa amin. Yun siguro maaaring sabihin ng mga donors na yan. Right. Susugan ko rin lang ulit yung kanina. No? Bukod sa barangay elections, nakikita mo ba, Atty. Romy Mac, na magagamit din itong ganitong hakbang na ito sa 2028? Ay tiyak na magagamit yan, ano ha? Dahil sa haba noong pagitan ng filing of COC and start of the campaign period, ay siyempre kapag hindi pa nag-start ang campaign period ay merong 3 buwan o 4 na buwan na paghihintay bago magsimula ang campaign period. Ay napakalaki ng pwedeng gastusin ng isang kandidato at that particular time na hindi sila magiging liable. Opo. Dahil sa nasabi mga doktrinang yang ilabas na ngayon ng Commission on Elections na wala namang magagawa talaga ang COMELEC. With respect sa COMELEC, talaga wala silang magagawa dahil sa yun talaga ang batas. Sige. Kung hahabol naman po ang Kamara at Senado para ayusin ang batas na ito, may panahon pa ba, Atty. Kaya pa Romy bang Mac? Kaya ba? amyendahan? Kayang-kaya pa yan. Ano? Kayang-kaya pang magawan yan. Ano, dahil sa 2028 pa naman ng election, kaya pwede pa rin ang habulin yan. Ang tanong, gagawin ba nila, Atty. Romy Mac? But that, yung bagong batas na yun, ay hindi naman mag-a-apply sa kanila kasi hindi naman pwedeng magkaroon retroactive effect ang batas kapag kaya ni criminal case. O mangyayari, kung gagawin man nila, applicable na sa mga susunod pa. Hindi sila tatamaan. Yes, sa mga susunod na mga Safe sila. kakandidato. Aray. Safe sila. Safe sila, safe. Safe ka, pare. Safe ka, pare. Anyway, Tony Romy Mac, baka may karagdagang pang paalala, lalo sa mga botante. At alam mo naman, may barangay election, SK, at saka may 2028. Kayo pong nakakalam sa mga ganyan eh. Go ahead, sir. Attorney. Siyempre, yung ating mga tatakbo sa barangay, may bago tayong batas tungkol sa barangay and SK election. At ang Commission on Elections ay naglabas na ng rules and regulations to implement yung mga bagong batas tungkol sa barangay and SK election. Lalong-lalo na sa mga tatakbo sa pagkasangguniang kabataan. Yan ay binago na. Dati-rati ay halos 3 terms din sila. Ngayon, 1 term na lamang sila. Pero lahat ng mga incumbent SK, maaari pa silang tumakbo, pero yung mga barangay officials na 3 term ng sunod-sunod na nakatakbo ay hindi na pwede makatakbo sa darating na May halalan. nakatenga pang BARM elections. Oo, may nakatenga pang BARM election ako. Yan pa nga, Yan baka naman gamitin na naman yan para i-postpone ng barangay election, Yun lang. masyado namang masakit yun sa ating mga kababayan. Tumaas ang logistic cost sa preparasyon ng BARM dahil sa oil price increase. Oo nga pala. Paano na lang po yan? Oo, tsaka siguro dapat din magkaroon din ng adjustment sa mga campaign expenses ng mga kandidato. Correct. Dahil sa At lalaki rin ang gastos nila. Ay lalaking gastos. At saka Sigurado para yan. hindi naman, kasi dapat maging realistic na din ang COMELEC at tayong lahat. Dahil sa napakaliit noong halaga na allowable expense nila, 3 piso. Ay magkano 3 piso bawat registered voter ay sa isang tasang kape na lang, ubus na yan. Ako. Siguro dapat magkaroon ng isang urgent bill o isang ang Pangulo na dapat i-increase na agad itong what do you call this, ng allowable expenses para naman hindi magmukhang katawa-tawa na yan ang sinasabing allowable pero lahat ng mga report ay mali Hindi naman o kaya sinusunod. puro pagsisunungaling ang sinasubmit nila. Hindi naman nasusunod na yan at talaga namang hindi na masusunod kasi hindi na realistic, lalong-lalo na sa panahong ito na patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga bilihin sa ating bansa. Yung bata nga, bigyan mo 3 piso, ibabalik sa'yo. Oo. hindi malaman kung saan gagamitin Tama. yun. Kaya dapat siguro pag-aralang mabuti yan ng ating Kongreso at ng Pangulo na magkaroon ng urgent bill na baka pwedeng bago magsimula ang barangay election ay mataasan din yung mga pwedeng gastusin ng mga kandidato. Alright. With that, Attorney Romy Mac, maraming salamat sa pagkakataon and from time to time, aabalahin ka namin lalo Yes, na't no problem. isa ka sa mga maaasahan. Lalong-lalo na darating itong barangay election. Opo, Pero huwag opo. kayo mag-alala kasi may binabalak naman kami ni Dennis na gawin para lalo maging maayos itong education natin para sa darating na barangay and SK election. Magkaroon tayo ng para bang educational program Tama. para mabigyan ng update. I-update lagi natin ang mga taong bayan
kaugnay ng darating na barangay election. Yan ang binabalak namin gawin sana namin ni Dennis, ang pinopropose ko sa kanya, para kung maaari araw-araw, kahit 5 minutes lang, meron tayong update para yan i-public service ng DWIZ. Tama. Alright. Opo. Thank you so much, Salamat Atty. Romy Mac. Ingat po kayo. Good morning. Salamat po. God bless. Maraming salamat Good sa luck inyo. po, at good luck. magandang God bless umaga sa inyo lahat. Alright. Po mga kabalitan, ang veterano, pinagdidiinan natin, veteranong election lawyer na si Atty. Romulo Romy Mac Macalintal. From